Okay, good day mga kabayan at ngayon ay holiday, so sana holiday din kayo dahil meron kaming 5 days holiday, so starting today. So kaya ngayon ang video ito, ang pag-uusapan natin is yung tungkol sa Eid, sa Eid al-Adha. Kasi may mga kabayan tayo nagtatanong at nakikita ko sa social media kung bayad daw ba kapag pumasok ng holiday or lahat daw ba is entitled para sa holiday. So yun ang pag-usapan natin. Para sa mga employee dito sa Saudi Arabia, yung private sector mga kabayan unahin muna natin yung private sector, yung may mga contract sa Kiwa or yung mga wala pang contract sa Kiwa pero under ng private sector is ito ang mahalagang karapatan mo ngayong Eid al-Adha. Number 1, may karapatan ka sa 4 na araw na paid holiday. Ayon sa Saudi Labor Law mismo, ang Eid al-Adha holiday para sa private sector ay 4 na araw na may buong sahod at nagsisimula sa Arafat Day, which is ngayon 2026, starting today, May 26, and then tomorrow talaga yung start ng Eid al-Adha, May 27. Pangalawa, ang Eid holiday ay hindi dapat ibawas sa annual leave. Kung naka-annual leave ka at tumapat ang Eid holiday sa leave mo, dapat madagdagan ang leave mo ng katumbas ng araw ng Eid. Hindi dapat ito ibawas sa annual leave balance mo. Ang pangatlo, yung pinaka-importante mga kabayan, kapag pinapasok ka sa Eid holiday, kung kailangan ka magtrabaho sa araw na ito, may karapatan ka sa regular wage mo. Plus, ibig sabihin, 50%. Overtime compensation, yan ay ayon din mismo sa Saudi Labor Law. Kapag tumapat, pang-apat ito kapag tumapat sa weekly rest day mo, ang holiday, kung ang Eid holiday ay tumapat sa regular rest day mo, may mga sitwasyon na dapat kang mabigyan ng kapalit na araw ayon sa implementing regulations. So, ikalima is ito naman ay yung tungkol sa Hajj leave. So, ibang usapan yung Hajj sa Eid holiday. Kung magpe-perform ka ng Hajj at qualified ka, hindi mo pa nagagawa noon at may hindi bababa sa 2 taon na service mo sa employer, maaari kang magkaroon ng 10 to 15 days na paid leave kasama na ang Eid al-Adha holiday. Okay, so gaya ng sabi ko, ang 2026, ang Eid al-Adha ay Arafat Day starting today, May 26, Tuesday, at ang Eid al-Adha is tomorrow, Wednesday. So ano ito para sa ating mga kabayan dito sa Saudi Arabia, sa mga OFWs na kagaya ko, kung pinapasok kayo ng walang tamang bayad, hindi binigay ang Eid holiday o may dispute tungkol sa holiday pay, maaari muna kayo magtanong sa HR at i-verify ano ba yung company policy ninyo. Kung may concern sa labor rights, maaaring humingi ng impormasyon sa official channels ng Ministry of Human Resources and Social Development or sa ibang Saudi labor authorities. So, ang impormasyong ito ay para sa general awareness lamang at hindi ito legal advice mga kabayan. So, maaaring magkaibang sitwasyon depende sa kontrata nyo, sa company policy, at sa applicable regulations. Kaya i-verify pa rin natin lagi sa official sources gaya ng Kiwa, MHRSD. So, ayun nga, ang nabanggit ko ay para sa private sector, sa mga nagtatrabaho sa company or yung may mga Kiwa o kahit walang Kiwa basta under ka ng private company. So, ngayon naman is ano naman yung Eid al-Adha para sa mga kabayan natin na domestic workers tulad ng driver, nanny, cook, houseboy sa ilalim ng Mosaned. Mga kabayan, iba ang rules kumpara sa private sector employees sa Kiwa. May automatic bang 4-day Eid al-Adha holiday ang domestic workers? Hindi malinaw na nakasaad sa Domestic Workers Regulation na may mandatory 4-day Eid holiday tulad ng nasa Saudi Labor Law para sa private sector employees. Ang 4-day Eid holiday ay malinaw na binibigay sa mga worker na sakop ng labor law. Yun nga, yung Kiwa at private sector. Ano ang guaranteed rights ng domestic workers? Ang domestic worker ay may karapatan sa isang buong araw na weekly rest day bawat linggo na may buong sahod. Hindi bababa sa 24 hours na tuloy-tuloy na pahinga o yun yung rest day. Kung pinagtrabaho sa rest day, dapat may kapalit na rest day o cash compensation ayon sa napagkasunduan ninyo.
Paano kapag pinagtrabaho sa Eid? So, ito yung maraming tanong. Sa maraming household employers, normal na nagtatrabaho pa rin ang domestic workers sa Eid dahil household service sila. Ngayon pa man, maaaring magkasundo ang employer at worker tungkol sa additional day off, compensatory rest day, at yung bonus or Eid gift. Pero mga kabayan, hindi po ito mandatory sa batas ha. Yun po ay yung mga possible yan. So, may karapatan bang humingi ng Eid leave? Yes, of course, meron. Maaari kang makiusap at makipagkasundo sa employer, pero hindi ito automatic kung 4-day paid Eid holiday gaya ng private sector employees. Ang eksaktong arrangement ay kadalasang nakadepende sa Mosanid contract at kasunduan ng employer at worker. So, para sa mga kabayan natin na domestic workers, drivers, kung walang day off, hindi binabayaran ng sahod, hindi nire-renew yung ikama, o may abuse, seryosong labor issue, maaring may mga proteksyon sa ilalim ng Mosanid regulations at maaring magkaroon ng transfer option sa ilang sitwasyon. So, maaari po tayong mag-check, mag-verify sa Ministry of Human Resources and Social Development. So, maraming kabayan ang nag-aakala na pareho ang Eid holiday ng Kiwa at ng Mosanid. Sa ngayon, ang malinaw na 4-day Eid al-Adha holiday ay para sa private at non-profit sector employees na sakop ng labor law. Para sa domestic workers, ang pangunahing guaranteed benefit ay ang weekly rest day at iba pang rights na nasa domestic worker regulations. So, check nyo na lang po yung inyong contract sa Mosanid, or kung wala kayong Mosanid, yung actual contract ninyo. Okay, so hanggang dito na lang uli. Please like, share, and follow. Comment na rin kayo. And kung meron po kayong tanong mga kabayan, pinaka mabilis po, the best na i-post nyo is sa pinoytalks.com. I-visit nyo para sa more info about Saudi labor law, Kiwa, at ang iba pang OFW na mga question.